Hello guys, so for today's video guys, i-share ko sa inyo yung mga steps how to work as OFW or how to apply as domestic helper or household worker in short. So ito yung mga experience ko before because before isa akong OFW. So nagtrabaho ako sa Kuwait, Middle East as domestic helper or household worker. I think before tinawag nila yung domestic helper but now they changed it to a household worker kasi yun din yung experience ko 2017. So yung mga steps niyan, requirements is number 1 passport, then your medical, TESDA, OWA, PIDOS, and yung of course yung plane ticket mo. So ito guys, number 1 tayo dyan, passport. So kapag ikaw ay mag-apply bilang isang domestic helper, no problem. Even though that you don't have money, all are free. Free po lahat. Wala kang gagastusin, ikaw pa yung bibigyan ng pera. So kapag wala kang passport, don't you worry because ipoprovide ng agency yan. Lahat, wala kang gagastusin talaga. Kapag domestic helper yung applyan mo, wala kang gagastusin kahit pisong duling, wala. All are free. Yung pamasahe mo araw-araw, libre lahat yan. And guys, bibigyan ka pa ng pera once na may mga agency na nagbibigay sila ng pera guys. Like kapag napasa mo na yung medical or like punta ka pa lang doon, bibigyan ka nila ng pera. Depende sa pag-usap nyo ng inyong agent. So, yung passport guys, free yan. Sila magpo-provide sa'yo, sila mag-i-schedule, then magpupunta ka lang doon para sa biometric and of course yung picture mo sa DFA. So, basta mayroon ka ng birth certificate, no problem about that. So, ang first timer, alam ko pag sa Middle East ka is, I think 21 years old to 42 ganyan, or 40, depende. And then guys, kapag of course yung passport mo, and then next is pre-med. So medical. So yung pre-med na yan, kapag naipasa mo lahat yan at wala kang problema, magdidiretso ka na sa TESDA. Yun ang akin dati ha. So TESDA, so yung TESDA is ituturo sa inyo lahat doon, like paano gamitin yung mga like washing machine kasi mga automatic, paano gamitin yung mga vacuum, ganun, and tuturuan kayo na luto ng mga Arabic food. Depende yun kung anong bansang pupuntahan mo. So kung punta ka ng Middle East, ang ituturo naman sa inyo is all about Arabic foods, ganun. Pagka ibang bansa, pagpunta ka ng like Hong Kong, Singapore, whatever, ganyan. So, yun din ituturo nila sa'yo. Pero kapag Middle East ka, based on my experience, more on Arabic ka, yung like kabsa, yun talaga number 1 na inaano nila. So, yun yung TESDA. And then, tuturuan ka doon kung, lahat-lahat yun about sa mga kagamitan sa ibang bansa. So, next dan, kapag naipasa mo yan, is magpo-proceed ka sa OWA. So, yung OWA, ito yung pinaka-importante sa lahat guys because dito nila ituturo yung salita, how to speak Arabic, yung mga tips doon kung paano linisin, ganto, ganyan. So, lahat-lahat yun ituturo nila sa'yo sa OWA. Hindi ka makakapasa sa OWA, hindi ka makakaroon ng certificate kapag hindi ka marunong mag-Arabic kasi may mga question niya, may mga exam. So, before, 1 week yung ano namin, before pandemic, 1 week yung TESDA, 1 week yung PIDO, 1 week yung OWA. But now, parang ilang araw na lang kasi sa experience ng sister ko, ilang araw na lang yan. Yung OWA talaga guys, nandun lahat yan. Mga paano ka makisama, ganun, paano ang mga salita, ang ituturo naman mga basic Arabic lang. Like mga numbers, fruits, yung pangalan mo, ganyan, mga ano lang, mga basic lang yan. And then next is PIDOS. So itong PIDOS na ito ay, ang ituturo nila dyan ay yung mga bansang pupuntahan mo, yung anong gagawin mo, yun ang saglit lang naman yun. Kami dati parang 1 hour lang kami nagpidos kasi ano lang, makukuha ka lang naman ng ng certificate na yan. So syempre
ano na lang yun eh, parang summarize na lang yun doon sa OWA, sa TESDA, yung sa PIDOS na yan. So, yun lang yung PIDOS na yan. Certificate na naman kasi ang kinukuha ng mga yan eh. So, yung mga pupuntahan yung bansa mo, ano yung mga bawal, ganyan. So, yun ang i-explain sa'yo. Next is, yung of course, yung plane ticket mo. So, after noon, natapos mo na lahat-lahat. So, sasabihin na sa'yo kung kailan yung flight mo. Guys, napakahirap mangibang bansa. Tandaan nyo yan guys, napakahirap. Hindi yung ibig sabihin, pupunta ka lang doon kasi gusto mong mag-abroad. No. May kipag-deal ka pa talaga sa lahat ng pagsubok. Grabe. Sobrang hirap guys mangibang bansa. Especially kapag may mga anak ka dito sa Pilipinas. Ang hirap talaga guys. So, kung ako kayo, magpag-isipan nyo talaga kung kaya nyong kumita dito sa Pilipinas ng medyo malaki-laki, wag na kayong mangibang bansa kasi nandun yung depression. Ang dami natin mga kababayan na umalis ng buhay pag-uwi nila, bangkay na. Di ba guys? Marami tayong mga kababayan na pag-alis nila okay, pag doon minaltrato. So, dapat pray lang. Pray lang talaga ang ating sandata. Pray lang talaga guys kasi ang hirap ng ibang bayan, manghihirap ng ibang bansa. So lalo na kapag nakatagpo ka guys ng amo na napakasalbahe like me before, nakatikim ako ng bugbo sa abroad pero hindi ako sumuko guys. Ako yung tao na never ako mag-give up. Ayoko na mag-give up na agad-agad. Gusto ko hanggat di na kaya, di ba? Why I have to give up? I have kids. So, sa lahat na nangyari sa akin sa ibang bansa, lagi kong iniisip, bakit ako nandito? May mga anak ako. Sa tuwing guys na I'm so tired na andun ako sa abroad, I'm always thinking of my kids. Why I'm here? Of course, because of my kids, you know? My kids are my inspiration. Sila ang ginawa kong inspiration guys. Nung nasa ibang bansa ako, na sobrang hirap ng ginagawa ko. Sila ang ginawa kong inspiration. Bakit ako nandito? Bakit ginagawa ko to? Bakit ako nagsakripisyo ng ganito? Because of my 4 kids guys. So ang hirap ng ibang bayan. So pag-isipan nyo mabuti na hindi ganun kadali. Ang salitang abroad ay napakasarap pakinggan. Pero kapag nandoon ka na, pwera na lang. Kung meron kang kakilala doon at may kasama ka, so masasabi ko lang siguro na siguro okay ka. Pero kapag nakikipagsapalaran ka pa lang na wala kang kakilala doon, ang hirap guys kasi nga hindi mo alam mapuntahan mo yung salbahing mga amo. Ang hirap guys, hirap. So ito lang masasabi ko being OFW. So I'm so proud. Like sa past video ko ay share ko doon na ano yung naranasan ko abroad na or ano yung nagtrabaho ako abroad. So sa lahat ng pagsubok ko sa buhay guys, I think working abroad is the worst, you know, because pumunta ako ng ibang bansa, wala akong kakilala that time. Oh my god, talagang nakikipag-deal talaga ako guys sa wala. Ang hirap. Pero ako guys, I'm just praying, you know, I'm always praying to the Lord na maging okay ako. Kasi inisip ko guys, ayokong umuwi ng Pilipinas na ako ay talunan. Gusto ko uwi ako ng Pilipinas, okay lahat ng papers ko. Gusto kong umuwi ng Pilipinas guys na malinis yung aking record. So nakaranas pa ako guys na mabugbog doon. So hindi ako sumuko. Sabi ko, dito na ako sa Kuwait, hanggat tumanda ako dito, hanggat hindi ako makatapos ng isang contract, hindi ako uwi ng Pilipinas. Yun ang talagang iniisip ko before. And then ang hirap pa talaga kapag may mga anak ka dito sa Pilipinas kasi dagdag mo pa yun sa isip mo, especially kapag nakakarinig ka na may mga anak mo dito nagkasakit, ganun, wala kang magawa guys kasi nga hindi mo sila maalagaan. Then before, wala pang mga cellphone yung mga anak ko, ang hirap pa nilang kontakin, ang hirap pa ng signal before dito sa Pilipinas. So nandun ako lagi sa Kuwait, nagpapaload ako guys ng 5KD, ano lang yun, 5 minutes lang yun, makausap ko lang yung mga anak ko ng saglit, okay na ako guys. Kasi the reason why na pumunta ako ng abroad because of my kids, you know.
I have never been a selfish, guys. Gusto ko, ang taas ng pangarap ko sa mga anak ko, kaya napilitan ako mag-work abroad before, kasi I'm very poor back then, you know. I am so skinny back then, guys. Grabe. I-share ko, ilalagay ko dyan kung how skinny I am before. That was, na hindi pa ako pumunta ng ibang bansa. Grabe. Grabe din ang dinanas ko doon sa tatay ng mga anak ko. So, but I said no, kaya ko to. So yun ang iniisip ko talaga, guys. So ang pag-apply abroad pang ibang bansa ay napakahirap. Be strong lang. So all the mothers out there, alam ko maraming mga single mothers na nag-work abroad, and then of course not just single mother, mayroong mga single, may mga mother, ganun. So, be strong lang talaga. Kasi ako, nalulungkot ako kapag kayong alamin ang daming mga balita, news, ganyan, na doon, minaltrato sila, ang iba, nagpakamatay, ang iba, inabuse ng mga amo, minaltrato ng mga amo, tapos yung mga kababayan natin hindi nakayanan, talagang kinikitil nila yung mga buhay nila. So nakakalungkot, kasi nga tayo or yung mga kababayan natin, pumunta tayo ng ibang bansa para magtrabaho, pero nakakalungkot lang kasi yung mga kababayan nating iba hindi na nakakauwi ng okay, hindi na sila nakakauwi ng buhay. So napakahirap din, di ba? Ang hirap din talaga, kasi nga hindi kasi swerte-swertihan na kasi ang pag-abroad. So kapag nakaswerte ka, swerte ka. Kapag minalas ka, malas ka talaga. Kasi hindi naman natin masasabi na 100% na lahat ng mga kababayan natin na ng ibang bansa ay nakakauwi ng buhay. Marami tayong mga kababayan, guys, na kita natin sa news yan na pinagtrato, pinatay, mga ginawa nila sa ibang bansa. Grabe, no? And hindi din naman ibig sabihin na lahat din naman ng mga nangyari doon sa ibang bansa ay kasalanan ng amo. Minsan, yung mga kababayan din natin ang mga pasaway. Maraming mga ganyan, guys, mga pasaway natin, mga kababayan. Ang daming ganyan sa ibang bansa. So, di ba, marami sa mga news na meron ng news dati na I think 2 years ago or 3 years ago, di ba, yun nangyari doon sa may kababayan tayo na mga pasaway doon. So mga ganun, alam niyo yun, dapat sundin natin kung anong nakalagay sa kontrata natin, kung anong mga itinuro na sa atin sa OWA, TESDA or PIDOS, sundin natin, wag tayong pasaway. Kasi nga minsan tayo lang din ang dahilan kung bakit tayo napapahamak, diba? So gaya na lang, guys, sa mga nag-apply abroad, sa mga gusto mag-abroad, be strong lang. Kasi hindi basta-basta ang salitang abroad. Masarap pakinggan, pero ang hirap pag nandoon ka na sa ibang bansa. So, yun lang, guys. Thank you for watching, and God bless us all. And sa lahat ng mga OFW dyan, sa mga, especially sa Middle East, and lahat sa buong mundo, mga OFW sa nagtatrabaho sa buong mundo. Ingat tayong lahat and be strong lang. Thank you for watching, guys, and God bless us all.